May samyo ng bawang at butter sa hangin. Isang pamilyar at masayang amoy na bumabalot sa buong kusina ni Liana. Maingat niyang inayos ang dalawang mamahaling steak sa plato, pinalibutan ng asparagus at mashed potatoes. Ngayong gabi ay espesyal, ang kanilang ika-10 anibersaryo ni Marco. 10 taon, isang dekada ng pagmamahalan, ng pagbuo ng mga pangarap. Napangiti si Liana habang pinagmamasdan ang lamesa na kanyang inihanda. 2 kandila, isang bote ng paborito nilang red wine, at ang mahinang tugtog ng isang romantic jazz song mula sa speakers. Ang lahat ay perpekto. Isang testamento sa perpektong buhay na pinaniniwalaan niyang mayroon sila. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang matagumpay na karera bilang marketing director ng Arawan Textile Corporation, ang kumpanyang itinatag ng kanyang yumaong ama, at isang asawang mapagmahal sa katauhan ni Marco. Isang matinis na tunog ng doorbell ang pumunit sa katahimikan. Napakunot ang noo ni Liana, masyado pang maaga para dumating si Marco. At hindi naman sila nag-e-expect ng bisita. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, ang kanyang takong ay lumilikha ng mahinang tunog sa makintab na sahig. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaking nakauniporme ng isang delivery service ang sumalubong sa kanya. May hawak itong isang maliit at simpleng kahon na kulay brown. Para po kay Ma'am Liana, sabi ng lalaki, walang emosyon. Salamat. Kanino galing? Tanong niya, nagtataka. Nagkibit balikat lang ang delivery man. Wala pong pangalan ng nagpadala, ma'am. Pinabibigay lang po. Kinuha ni Liana ang kahon. Magaan ito. Siguro ay isang sorpresang regalo mula kay Marco. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Palagi siyang sino-sorpresa ni Marco. Isinara niya ang pinto at inilapag ang kahon sa ibabaw ng coffee table. Umupo siya sa sofa, sabik na buksan ito. Maingat niyang tinanggal ang tape na nakaselyo rito. Ang unang bumungad sa kanya ay isang tumpok ng mga litrato. Nakangiti niyang kinuha ang nasa ibabaw. Ngunit biglang nanigas ang kanyang mga daliri. Ang nangiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Nasa litrato si Marco, nakangiti, at may kasama siyang ibang babae. Isang babaeng hindi niya kilala, nakasabit sa braso ni Marco na para bang sila ang mag-asawa. Masaya sila, masyadong masaya. Naramdaman ni Liana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isa-isa niyang tiningnan ang mga sumunod na litrato. Si Marco at ang babae, kumakain sa isang restaurant. Si Marco at ang babae, magkayakap habang nanonood ng sunset sa isang dalampasigan. Sa bawat litrato, isang piraso ng kanyang mundo ang nadudurog. At pagkatapos ay dumating ang pinakamasakit. Isang litrato kung saan nakahawak ang kamay ni Marco sa isang bilog na tiyan. Ang tiyan ng babae. Halata ang pagbubuntis nito. At sa mukha ni Marco, mayroong isang uri ng galak na matagal nang hindi nakikita ni Liana sa kanya. Hindi na siya makahinga. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng silid. Sa ilalim ng mga litrato, may 2 pang piraso ng papel. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang mga ito. Isang kopya ng flight ticket, pangalan ni Marco at ng babae. Papuntang Amerika. One way. Ang pangalawa ay isang medical record mula sa isang ospital sa California. Kinukumpirma nito ang pagbubuntis at ang pangalan ng ama na nakalista. Marco. Binitiwan ni Liana ang mga papel. Nahulog ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. 10 taon, isang kasinungalingan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha, ang pagbukas ng pinto. Mahal? Ang boses ni Marco. Masigla at puno ng pagmamahal. Napatayo si Liana. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga pisngi. Huli na para itago ang kahon. Nakita na ito ni Marco sa mesa.
Ano yan, mahal? Isang maagang anniversary gift para sa akin? Tanong niya, nakangiti habang papalapit. Hindi alam ni Liana kung ano ang sasabihin. Ang kanyang dila ay parang nakasemento. Ang kanyang utak ay sumisigaw. Ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hinalikan siya ni Marco sa pisngi. Hindi napansin ng lalaki ang lamig ng kanyang balat o ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Happy anniversary, mahal ko. Bulong nito. At may inabot na isang maliit na velvet box para sa nag-iisa kong reyna. Binuksan niya ang regalo, isang magandang kwintas na may diamante. Sa ibang araw, ito sana ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang kislap ng diamante ay parang nangungutya. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Marco. Pinilit ni Liana ng ngumiti. Isang nangiting basag at walang laman. Oo, Marco. Ang ganda. Ikaw lang ang mamahalin ko, Liana. Habang buhay, sabi ni Marco. Niyakap siya ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, na dati ay kanyang tahanan, nararamdaman na lang ni Liana ang lamig ng bakal. Isang selda. Habang nakayakap sa kanya ang kanyang asawa, ang mga imahe ng mga litrato ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang ngiti ng babae. Ang tiyan nito. Ang kamay ni Marco. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Pasimple niya itong kinuha habang si Marco ay naglalakad papunta sa kusina. Humahanga sa inihanda niyang pagkain. Isang email. Galing sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa Arawan. Subject. Urgent. Arawan Hope Fund Discrepancy. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang attachment. Isang bank statement. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Milyon-milyon. Hindi. 10-10 milyon ang inilipat mula sa Arawan Hope, ang kanilang charity foundation para sa mga batang may cancer, papunta sa isang personal na account sa Amerika. Ang pangalan sa account, Marco. Doon, sa gitna ng kanyang perpektong sala, sa gitna ng samyo ng kanilang anniversary dinner, sa gitna ng mga kasinungalingan ni Marco, naintindihan ni Liana ang lahat. Hindi lang ito isang simpleng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang mas malalim, mas madilim, at mas brutal na pagkakanulo. Ito ay pagnanakaw. Isang plano para sirain hindi lang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang legasya ng kanyang ama. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, yelo. Tumingin siya sa likod ni Marco nang ngayon ay masayang nagsasalin ng wine sa mga baso. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang kasisimula pa lang. Walang tulog si Liana. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit niya ay nagdadala ng mga imahe ng pagkakanulo? Ang mga litrato, ang bank statement, ang ngiti ni Marco, lahat ay parang mga multo na sumasayaw sa dilim ng kanilang kwarto. Kinabukasan, siya ang unang nagising. Dahan-dahan na siyang bumangon, maingat na hindi magising ang lalaking katabi niya, ang estrangherong natutulog sa kama ng kanyang asawa. Habang naghahanda siya ng almusal, ang bawat galaw niya ay kalkulado. Wala na ang dating saya sa paghahanda ng kape. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong isda ay bumalot sa hangin nang pumasok si Marco sa kusina. Isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Good morning, mahal. Bati niya at akmang yayakapin si Liana mula sa likod. Umiwas si Liana sa paraang hindi halata. Kunwari ay may inaabot siyang plato. Good morning. Umupo ka na at kuman. Ang boses niya ay patag, kontrolado. Ngunit kung pakikinggan lang ni Marco ng maigi, maririnig niya ang basag na salamin sa ilalim nito. Pero hindi niya narinig. Masyado siyang abala sa paghanga sa sarili niyang kasinungalingan. Mukhang napasarap ang tulog mo, sabi ni Liana habang nagsasali ng kape. Ang mga mata niya ay nakatutok sa itim na likido. Ako kasi, hindi masyado.
Bakit naman, mahal? May problema ba? Tanong ni Marco. Ang tono niya ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ito na, ang simula. Huminga ng malalim si Liana bago humarap sa kanya, isang maliit at pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Napapanaginpan ko lang siguro ang mga business trip mo. Ang dami yata nitong mga nakaraang buwan. Kumusta nga pala yung huli mo sa Cebu? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Marco. Isang kislap na nawala rin kaagad. Masyadong mabilis para mapansin ng isang taong nagtitiwala. Ngunit para kay Liana ngayon, ito ay kasing liwanag ng araw. Iyon ba? Ayos naman. Nakakapagod pero kailangan para sa kumpanya. Sagot ni Marco at sumubo ng sinangag. Alam mo na, kailangan nating magtrabaho ng doble para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan ninyo gusto sanang isigaw ni Liana, ngunit nanatili siyang kalmado. May mga naririnig kasi ako. Pagpapatuloy niya, maingat ang bawat salita. May mga kumakalat na tsismis tungkol sa'yo. Natigilan si Marco sa pagsubo. Tsismis? Anong tsismis? Bago pa man makasagot si Liana, isang boses ng babae ang pumuno sa kanilang kusina. Marco, anak. Liana, hija. Si Doña Esmeralda, ang biyena ni Liana. Pumasok ito na parang pag-aari niya ang bahay. May dalang isang bayong ng mga prutas at isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Agad nitong hinalikan sa pisngi si Marco. Ma, ang aga ninyo, sabi ni Marco, halatang guminhawa sa pagdating ng ina. Namiss ko lang ang aking unikuhiho, sabi ni Doña Esmeralda, at saka bumaling kay Liana. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang tingin ay matalim. Hija, mukhang pagod ka. Huwag mong masyadong pinapabayaan ang sarili mo. Masyado ka yatang tutok sa trabaho sa arawan. Mabuti na lang at nandyan si Marco para saluhin ang mga responsibilidad. Ang bawat salita ay isang patutsada. Isang maliit na karayom na tumutusok sa balat ni Liana. Ayos lang po ako, mama, sagot ni Liana. Pinipilit panatilihin ang galang sa kanyang boses. Ano nga palang pinag-uusapan ninyo at mukhang seryoso? Tanong ni Doña Esmeralda, umupo ito sa tabi ni Marco na parang isang reyna. Si Marco ang sumagot, bumalik ang kumpiyansa sa kanyang boses ngayong nariyan na ang kanyang kakampi. Si Liana, ma. May mga naririnig daw siyang chismis tungkol sa akin. Sigurado akong gawa-gawa lang yan ng mga kalaban natin sa negosyo. Mga taong gustong sirain tayo. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liana sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kanyang palad ay parang apoy na pumapaso sa kanya. Mahal, huwag kang maniniwala sa kanila. Tayo ang target nila. Gusto nilang paghiwalayin tayo para humina ang arawan. Dinagdagan pa ito ni Doña Esmeralda. Tama si Marco. Liana, dapat ay mas matalino ka riyan. Huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang maganda ninyong pagsasama. Ang pamilya, ang pinaka-importante sa lahat. Pamilya. Gustong matawa ni Liana sa kaplastikan ng salitang iyon. Napapaligiran siya ng dalawang ahas. Ang kanilang mga dila ay humahabi ng isang lambat ng kasinungalingan. Ginagawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Pinapalabas siyang paranoid, isang asawang walang tiwala. Sumuko siya. Sa ngayon, siguro nga, sabi ni Liana, yumuko. Siguro ay dala lang ito ng pagod. Pasensya na, Marco. Nakita niya ang tagumpay sa mga ngiti ng mag-ina. Akala nila ay naniwala na siya. Akala nila ay nanalo na sila. Pagkaalis ni Doña Esmeralda at pagpasok ni Marco sa banyo para maligo, mabilis na kumilos si Liana. Ang galit na pinigilan niya kanina ay naging isang malamig na enerhiya. Pumasok siya sa maliit na home office ni Marco. Sa ilalim ng mesa, sa lugar na hindi madaling makita, idinikit niya ang isang maliit na bagay. Isang high-tech na recording device na kasing laki lang ng isang botones. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang assistant na si Elena, ang nag-iisang tao sa arawan na pinagkakatiwalaan niya ng buo.
Elena, kumusta na ang pagtingin mo sa mga libro ng Arawan Hope? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Ma'am Liana, sagot ni Elena sa kabilang linya, bakas ang pag-aalala. Mas malala po sa inaakala natin. May mga bagong transaksyon, mas malalaking halaga, at lahat ay papunta sa iisang international account. Kinuyom ni Liana ang kanyang kamao. Salamat, Elena. Ipunin mo lang lahat ng ebidensya. Huwag kang magpapahalata kahit kanino. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Kinagabihan, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Marco. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at pumasok sa opisina. Kinuha niya ang recording device at isinaksak ito sa kanyang laptop. Suot ang isang pares ng earphones. Ang unang bahagi ng recording ay puro tunog lang ng pag-type at pag-ubo. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang boses ni Marco na may kausap sa telepono. Ang ina nito. Oh ma, akala niya ay naniwala na siya sa palusot natin kaninang umaga. Ang dali niyang malinlang. Sumagot ang boses ni Doña Esmeralda mula sa speaker ng telepono. Magaling anak, huwag kang magkakamali. Malapit ng manganak si Clarice. Kapag lumabas na ang apo ko, ang tagapagmana ng lahat ng ito, wala nang magiging silbi si Liana. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Liana. Clarice. Iyon pala ang pangalan ng babae. Ngunit ang huling sinabi ni Marco, ang tuluyang nagpaguho sa anumang natitirang piraso ng kanyang puso. Huwag kayong mag-alala. Ma, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Isang pirma na lang niya ang kulang at mapapasakamay na natin ang control sa board. Pagkatapos noon, madali na siyang itapon. Pinatay ni Liana ang audio. Umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng laptop na nagpapakita ng audio wave. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na. Sa sandaling iyon, ang babaeng minsan ay naniwala sa fairy tale ay namatay na. Ang ipinanganak mula sa kanyang abo ay isang reyna na handa ng sunugin ang buong kaharian para sa hustisya at sa kanyang isipan, isang plano ang unti-unting nabubuo. Ang katahimikan ng gabi ay isang mabigat na kumot na bumabalot kay Liana. Si Marco ay mahimbing na natutulog sa kanilang silid, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Samantala, si Liana ay gising na gising sa loob ng home office, nakalapag sa harapan niya ang mga dokumento mula kay Elena, mga bank statement, mga resibo, mga kopya ng mga pekeng report. Ang bawat numero ay isang sampal. Ang bawat transaksyon ay isang pako na lalong bumabaon sa kanyang puso. Hindi lang ito pera. Ito ang pondo para sa mga batang may cancer, mga batang nakikipaglaban para sa kanilang buhay, habang ang lalaking natutulog sa kanyang kama ay ninanakaw ang kanilang pag-asa para ipangtustos sa bago nitong pamilya. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang mga letra at numero sa papel ay nagsisimulang sumayaw sa kanyang paningin. 3 tasa na ng kape ang naubos niya, ngunit ang pagod ay mas malakas. Ito ay isang pagod na hindi kayang alisin ng tulog, isang pagod ng kaluluwa. Pinilit niyang mag-focus. Kailangan niyang intindihin ang lahat. Kailangan niyang maging handa. Ngunit habang tinititigan niya ang isang partikular na resibo, isang bigla at matalas na kirot ang tumarak sa kanyang tiyan. Napasinghap siya. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanginig. Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay dahil lang sa stress at kape. Ngunit bumalik ang sakit, mas malakas, parang isang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa kanyang loob. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit ay lalong tumindi.
isang alon ng pagkirot na nagpamanhid sa kanyang buong katawan. Ang mga dokumento ay nalaglag mula sa kanyang kamay, kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huli niyang nakita ay ang larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakangiti, masaya, noong mga panahong buo pa ang kanilang mundo. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang namulat kay Liana ay ang isang nakakasilaw na puting ilaw sa itaas niya. May amoy ng alkohol at gamot sa hangin. Narinig niya ang mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Isang ospital. Ma'am Liana, gising na po kayo. Ang boses ni Elena. Nakatayo ito sa tabi ng kama. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Elena, anong nangyari? Hirap na tanong ni Liana. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Natagpuan ko po kayo sa sahig ng office ninyo kaninang umaga. Agad ko po kayong dinala dito. Paliwanag ni Elena, inaabutan siya ng isang basong tubig. Tinawagan ko po si Sir Marco, pero hindi niya sinasagot ang telepono niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Siyempre hindi. Marahil ay abala ito sa pakikipag-usap sa bago nitong pamilya. Mas mabuti na rin siguro ito. Sa laban na haharapin niya, hindi niya kailangan ng mga pagkukunwari. Maya-maya, isang doktor na may edad na, seryoso ang muka, ang pumasok sa silid. May hawak itong isang folder. Good morning, Mrs. Sandoval. I'm Dr. Santos. Pagpapakilala nito. Tumingin ito kay Elena. Maari mo ba kaming iwanan sandali? Tumango si Elena at lumabas. Ngunit bago isara ang pinto, ay binigyan niya si Liana ng isang tingin na puno ng suporta. Naiwan silang dalawa ng doktor. Ang katahimikan ay binasag lang ng mahinang tunog ng mga aparato. Nag-conduct kami ng ilang tests, Mrs. Sandoval, kasama na ang endoscopy at biopsy. Simula ni Dr. Santos, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Base sa mga resulta, huminto ito sandali. Tila naghahanap ng tamang salita. Sa sandaling iyon, alam na ni Liana. Naramdaman niya ang lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan. May nakita kaming tumor sa inyong tiyan, pagpapatuloy ng doktor. It's malignant. You have stage 1 stomach cancer. Stomach cancer. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan na parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Hindi siya kumibo. Hindi siya huminga. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ito ang unang sentensya. Ang hatol ng karamdaman. The good news is, it's still in its early stage. Malaki ang tsansa na magamot ito sa pamamagitan ng surgery at chemotherapy. Sabi ng doktor, sinubukang magbigay ng pag-asa. Ngunit ang isip ni Liana ay lumipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. Bigla niyang naalala ang kanyang ama. Naalala niya ang mga huling buwan nito. Ang pamumutla, ang pangangayayat, ang parehong sakit sa tiyan na palagi nitong iniinda. Naalala niya ang amoy ng ospital na naging pangalawang tahanan nila. Naalala niya ang itsura ng kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Doktor, nagsalita si Liana. Ang kanyang boses ay basag. Pareho ito ng sakit ng papa ko. Tumango ang doktor. May lungkot sa kanyang mga mata. I know, I was one of his doctors at iyon ang isa pang bagay na kailangan nating pag-usapan. Tumingin ito ng diretso kay Liana. Ang uri ng cancer na ito, lalong lumalala dahil sa matinding stress. Sa kaso ng ama mo, ang stress mula sa negosyo ang isa sa mga nagpabilis sa pagkalat nito. Sa iyong kaso, Mrs. Sandoval, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kailangan mo itong itigil dahil ang stress ang magiging pinakamalaki mong kalaban. Iyon ang pangalawang sentensya. Hindi lang ito isang sakit, ito ay isang hatol na pinabilis.
kung hindi man sinimulan ng pagkakanulo ni Marco, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay ang siya ring dahan-dahang pumapatay sa kanya. Pagkaalis ng doktor, dahan-dahang bumangon si Liana mula sa kama. Nananakit ang kanyang buong katawan. Gamit ang IV stand bilang suporta, naglakad siya papunta sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay maputla. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at may bakas ng sakit sa kanyang mukha. Mukha siyang talunan. Mukha siyang biktima. Ngunit nang titigan niya ang kanyang mga mata, may iba siyang nakita. Sa likod ng pagod at sakit, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang apoy na hindi nagmula sa pag-ibig, kundi sa purong galit at determinasyon. Dati, ang laban niya ay para sa kumpanya, para sa legasiya ng kanyang ama. Ngayon, iba na. Ang laban na ito ay para sa kanyang buhay. Ang paghihiganti ay hindi na lang isang pagpipilian. Ito ay naging isang pangangailangan. Isang karera, laban sa oras. Kailangan niyang manalo, hindi lang laban kay Marco, kundi laban sa sakit na kumakain sa kanya mula sa loob. Kailangan niyang mabuhay. Bumalik siya sa kama, kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero mula sa isang business card na matagal na niyang itinago. Isang card na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan para sa oras ng pangangailangan. Sumagot ang nasa kabilang linya sa pangalawang ring. Law Office of David Reyes. Kailangan ko ng abogado, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng panganib. Yung pinakamagaling. Wala pang isang oras, isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang matalim na business suit, ang pumasok sa kanyang silid. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at talino. Siya si David Reyes. Pinagmasdan niya si Liana. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Liana. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagnanakaw, ang plano ng mag-inang Marco at Esmeralda. Ngunit hindi niya binanggit ang kanyang sakit. Iyon ay isang sandata na siya lang ang hahawak. Tahimik lang na nakinig si David. Nang matapos si Liana, hindi ito nagpakita ng anumang pagkagulat. Sa halip, isang bahagyang ngiti, isang nangiting hindi maintindihan ni Liana, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa syudad sa labas. Pagkatapos ay lumingon ito, pabalik kay Liana, at ang sinabi nito ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Handa na po ba kayong bawiin ang lahat, Ma'am Liana? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Pati na rin ang hustisya para sa pagkamatay ng ama ninyo. Ang mga salita ni David Reyes ay binitawan sa hangin na parang mga bato, mabigat at hindi matinag. Pati na rin ang hustisya para sa pagkamatay ng ama ninyo. Napatitig si Liana sa kanya. Ang paghinga niya ay tila na hinto. Paano? Paano nalaman ng isang estranghero ang pinakatatago niyang duda sa kanyang puso? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liana. Ang boses niya ay halos isang pabulong. Hindi sumagot si David. Sa halip naglakad ito palapit sa isang upuan at naupo. Inilapag ang kanyang briefcase sa sahig. Binuksan niya ito at naglabas ng isang manipis na folder. Bago pa man kayo tumawag sa akin, Mrs. Sandoval, pinag-aralan ko na ang Arawan Textile. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Liana. Pinag-aralan ko ang paglaki nito, ang mga tagumpay at ang mga kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan ng Arawan ay nagsimula noong nagkasakit ang ama mo at pumasok sa eksena si Marco Sandoval. Ang bawat salita ay tumatagos, kumpirmasyon ng mga takot na hindi niya kailanman binigyan ng boses. Ang plano natin ay hindi lang para habulin si Marco sa pagnanakaw.
Pagpapatuloy ni David, ang kanyang boses ay naging mas matalas. Masyadong simple iyon. Madali siyang makakahanap ng lusot. Ang gagawin natin ay mas malalim. Gagawa tayo ng isang bitag na siya mismo ang papasok. Isang bitag kung saan isusuko niya ang lahat ng kusa. Ipinatong ni David ang folder sa kama. Sa loob niyan ay ang balangkas ng plano. Isang pekeng investment opportunity. Isang proyektong napakalaki at napakaganda para tanggihan ng isang taong sakim gaya ni Marco. Papaniwalain natin siya na ito na ang pagkakataon niyang daigin na ka, napatunayan ang sarili niya. At sa sobrang pagkasabik niya, pipirmahan niya ang anumang dokumento na ilalatag natin sa harapan niya. At kasama sa mga dokumentong yon, hula ni Liana, ay ang isang kasunduan na isusuko niya ang lahat ng karapatan niya sa arawan at aaminin ang kanyang mga kasalanan bilang kolateral. Pagtatapos ni David, isang plano na puno ng panganib, isang plano na nangangailangan ng perpektong pag-arte. Ngunit ito rin ay isang plano na nag-aalok ng isang bagay na mas matamis kaysa sa simpleng paghihiganti, kabuuang pagbagsak. Pero para gumana ito, dagdag ni David, kailangan mong gawin ang pinakamahirap na parte. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon at magpanggap. Maging ang mapagmahal na asawa na walang alam. Kailangan mong makuha ulit ang buong tiwala niya. Tumango si Liana. Ang alyansa ay nabuo, hindi sa isang kontrata, kundi sa isang parehong pagkauhaw sa hustisya. Kinabukasan, pagkalabas niya ng ospital, sinimulan ni Liana ang pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Marco. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mahal, Diyos ko Liana, pinag-alala mo ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bungad nito at niyakap siya. Naramdaman ni Liana ang pangingilabot sa pagdampi ng balat nito, ngunit pinilit niyang yakapin ito pabalik. Pasensya na. Ayokong mag-alala ka. Bigla lang akong nahilo dahil sa stress sa trabaho. Sinabi ko na sa'yo, masyado mong pinapagod ang sarili mo. Sabi ni Marco, hinahaplos ang kanyang buhok. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi, sagot ni Liana. Dahan-dahang kumala sa yakap. Tumingin siya sa mga mata nito. Ipinapakita ang pagsisisi at pagmamahal na matagal nang namatay sa kanyang puso. Ako ang may kasalanan, Marco. Pinagdudahan kita. Nakinig ako sa mga chismis. Patawarin mo ako. Nakita niya ang paggaan ng loob sa mukha ni Marco. Ang ahas ay naniwala na ang biktima nito ay muling naging bulag. Nang gabing iyon, nagluto si Liana. Naghanda siya ng isang masaganang hapunan, mga paboritong pagkain ni Marco. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, ang bawat galaw ng kutsilyo ay parang isang ensayo para sa gagawin niyang pagwasak dito. Para saan ito lahat, mahal? Tanong ni Marco, namamangha sa nakahandang pagkain. Para bumawi sa'yo, sagot ni Liana, ngumiti ng matamis. Simula ngayon, Marco, ipinapangako ko, mas magtitiwala na ako sa'yo. At naniwala ito. Naniwala ito sa bawat salita. Ngunit ang pag-arte ay may kapalit. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa opisina, si Liana ay nasa isang sterile at malamig na silid sa isang pribadong wing ng ospital. Ang kanyang unang sesyon ng chemotherapy. Umupo siyang mag-isa, nakatingin sa bintana habang ang gamot ay dahan-dahang pumapatak mula sa IV bag papasok sa kanyang mga ugat. May dala itong pag-asa ng paggaling, ngunit mayroon ding lason na nagpapahina sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-atake ng pagkahilo. Napapikit siya ng mariin. Ang tapang na ipinapakita niya sa harap ni Marco ay unti-unting nauubos sa loob ng silid na ito. Dito, siya lang si Liana. Isang babaeng nasasaktan, natatakot, at nangungulila. Isang butil ng luha
ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa, ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha para sa buhay na ninakaw sa kanya, para sa tiwalang sinayang, at para sa sakit na kailangan niyang tiisin ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang oras, pagbalik niya sa kotse, tinawagan niya si David. Nakuha ko na ang mga dokumento para sa investment, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang mahina dahil sa gamot. Magaling, sagot ni David sa kabilang linya. Ang kailangan mo na lang gawin ay ihasik ang pain. Gawin mong interesado si Marco. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinimulan ni Liana ang susunod na yugto ng kanilang plano. Marco, sabi niya sa pagitan ng kanilang pagkain, mayroon akong tinitingnang bagong proyekto. Isang expansion sa Europe, pero masyadong malaki. Hindi ko yata kaya mag-isa. Agad na nagliwanag ang mukha ni Marco. Ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Talaga? Anong klaseng proyekto? Confidential pa, sabi ni Liana. Kunwari ay nag-aalangan. Pero kung papayag ang board, ito na ang maglalagay sa arawan, sa global market. Triple ang kikitain natin. Nakita ni Liana ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito. Nahulog ito sa pain hook, line, and sinker. Gusto kong ikaw ang mamahala nito, Marco, sabi ni Liana. Hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Gusto kong patunayan sa lahat, lalo na kay Mama Esmeralda, kung gaano kakahusay na kaya mong magdala ng isang proyektong mas malaki pa sa anumang nagawa ko. Ang kanyang mga salita ay musika sa pandinig ni Marco. Ang egong matagal nang nasugatan ay tila biglang gumaling. Para sa kanya, hindi lang ito pera. Ito ay pagpapatunay. Siyempre mahal, gagawin ko ang lahat. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Kami na ni Mama ang bahala. Kami ang susuporta sa'yo. Pagkasabi noon, may isang bagay na sinabi si Marco na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Liana. Naalala ko tuloy si Papa mo, sabi ni Marco, nakangiti. Noong mga huling araw niya, palagi siyang pinapadalhan ni Mama ng isang espesyal na herbal tea. Sabi ni Mama, maganda raw yon para sa mga may sakit sa tiyan. Siguro dapat ay uminom ka rin noon para hindi ka na ma-stress. Herbal tea. Ang dalawang salitang yon ay parang isang kulog na biglang dumagundong sa isang tahimik na silid. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Bigla niyang naalala. Oo, naalala niya ang tsaa na yon. Isang maitim at mapait na inumin na halos araw-araw ipinipilit ni Doña Esmeralda sa kanyang ama. Kahit pa sinasabi ng mga doktor na huwag itong bigyan ng anumang gamot na hindi nila inire-reseta. Napanatili ni Liana ang nangiti sa kanyang labi, ngunit sa loob niya, isang bagong pinto ng kadiliman ang bumukas. Ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi kaya. Ang pagdududa, na dati ay isang maliit na binhi lamang, ay biglang nag-ugat. Mabilis na lumaki at naging isang nakakalasong puno. Salamat sa paalala, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. I'll keep that in mind. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito, lumalim din ang misteryo at ang bigat ng laban na kailangan niyang harapin. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa isang kumpanya. Ito ay tungkol sa buhay at sa kamatayan. Tagumpay. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Marco habang nakaupo siya sa kanyang malambot na leather chair. Ang kanyang opisina, na technically ay opisina pa rin ni Liana, ay tila mas malaki at mas marangya ngayon. Mula dito, tanaw niya ang buong syudad, ang syudad na malapit ng mapa sa kanya. Napangisi si Marco. Ang dali lang pala. Ang dali lang paikutin ni Liana. Kaunting paglalambing
Kaunting pag-arte na nag-aalala at bumalik na agad sa dati ang lahat. Ang babae ay naniwala na ang mga tsismis ay gawa-gawa lang ng mga kaaway nila. Mahina, masyadong emosyonal. At ngayon, inilatag pa nito sa kanyang harapan ang pinakamalaking proyekto ng arawan, ang European Expansion, ang proyektong magpapatunay sa lahat, lalo na sa board of directors, na mas magaling siya, na hindi lang siya basta asawa ng CEO. Biglang nag-ring ang kanyang private cellphone, isang numero mula sa Amerika. Napasimangot siya. "Hello?" Sagot niya, medyo inis. "Marco, bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tumatawag." Isang naiiyak na boses ng babae ang sumagot. Si Clarice. "Nasa meeting ako." Pagsisinungaling ni Marco. "Anong kailangan mo? Tumawag ka lang kapag importante." "Importante to. Kulang na ang perang pinadala mo. Ang mahal ng check-up dito, Marco. At kailangan ko nang bumili ng mga gamit para sa baby. Para sa anak mo." Napahilot si Marco sa kanyang sentido. "Nagpadala na ako last week." "Ano ba naman yan, Clarice? Huwag kang magastos." "Hindi ako magastos. Ikaw ang nagsabi na dito ako manganak sa Amerika. Ikaw ang may gustong magkaroon ng tagapagmana. Ngayon, panindigan mo." Oo na. Putol ni Marco. "Magpapadala ako ulit. Itigil mo na ang pag-iyak. Tumawag ka na lang ulit next week." Binabaan niya ito ng telepono. Hay nako, ang mga babae talaga. Pero kailangan niya si Clarice. Kailangan niya ang batang dinadala nito. Ang batang yun ang kanyang susi sa tuluyang pag-angkin sa yaman ng mga arawan. Habang nag-iisip siya, ang intercom sa kanyang mesa ay tumunog. Ang boses ng kanyang sekretarya. "Sir Marco, nasa line 1 po si Doña Esmeralda." Napalunok si Marco. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan nang marinig ang pangalan ng ina. Agad niyang pinindot ang button. "Ma? Marco?" Ang malamig na boses ng kanyang ina ang sumagot. "Walang kumusta? Walang anak? Nakausap mo na ba si Liana tungkol sa sinabi ko?" "Alin po doon, ma?" Narinig niya ang isang iritadong pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Ang tungkol sa pagpirma niya sa mga stock transfer document. Ang sabi ko sa'yo, kailangan natin yon bago pa man magsimula ang anumang bagong proyekto. Bobo ka ba?" "Hindi po, ma. Kinausap ko na siya. Medyo abala lang siya." "Abala?" Putol ni Doña Esmeralda. "Huwag mong sasabihin sa akin na mas matimbang ang pagiging abala niya kaysa sa kinabukasan ng pamilya natin. Gawin mo ang trabaho mo, Marco, o gusto mong ako mismo ang kumausap sa kanya?" "Huwag po, ma. Ako na po ang bahala." Mabilis na sagot ni Marco. Takot siya sa kanyang ina. Mas takot pa siya dito kaysa sa kahit kanino. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Marco sa mesa. Kainis. Palagi na lang siyang pinaparamdam ng ina niya na wala siyang silbi. Palagi na lang siyang kailangang utusan. Tumayo siya at lumapit sa isang estante na may mga litrato. Kinuha niya ang isa. Isang lumang litrato nila ni Liana noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti sila pareho. Totoo ang mga ngiti. May pagmamahal sa kanilang mga mata. Sandaling may kumirot sa puso ni Marco. Isang maliit na tinig na nagtatanong, "Paano kayo napunta dito?" Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Kasalanan ni Liana. Masyado siyang perpekto. Masyadong magaling. Palaging si Liana ang bida, ang CEO, ang tagapagmana. Habang siya, si Marco, ay anino lang nito. Ang pagtataksil na ito, ang planong ito, ginawa niya ito para maging kapantay ni Liana. Para higitan ito, binalik niya ang litrato sa estante at bumalik sa kanyang mesa. Mas matatag na ngayon ang desisyon. Puno ng pagmamalaki, tinawagan niyang muli ang kanyang ina. "Ma, may maganda akong balita," sabi niya. Hindi maitago ang yabang sa boses. "May inaalok sa akin si Liana, isang malaking European expansion project. Ako daw ang gusto niyang mamahala." Natahimik sandali ang kabilang linya. "Talaga?
Tanong ni Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng interes sa boses nito. Kung ganoon, mas lalo mong kailangan ng pirma niya sa mga stock document. Sabihin mo, kailangan iyon para ma-liquidate ang ilang assets bilang paunang pondo para sa proyekto mo. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Napangiti si Marco. Ang galing talaga ng kanyang ina. Opo, ma. Iyon nga po ang gagawin ko. Naramdaman niya ang pagmamalaki sa sarili. Sa wakas, isang bagay na maipagmamalaki niya sa kanyang ina. Magaling, sabi ni Doña Esmeralda, at bago nito ibaba ang telepono, may sinabi itong isang pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Marco. Isang pangungusap na ibinulong sa isang malamig at kaswal na paraan na para bang sinasabi lang ang oras. Huwag kang mag-alala, anak. Kung paano ko pinadali ang pagkawala ng ama niya, ganoon din kadali nating aalisin si Liliana sa landas natin. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagganap ni Liana. Sa umaga, siya ang CEO ng Arawan Textile. Puno ng kumpiyansa, matalas mag-isip, at namumuno sa mga board meeting na may awtoridad na hindi matitinag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang sekreto ang nagtatago. Ang proposal para sa Q4 ay kailangang maging mas agresibo. Sabi niya, sa isang pagpupulong, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom para pigilan ang panginginig. Isang alon ng pagkahilo, isang pamilyar na epekto ng chemotherapy ang biglang dumating. Ang mga mukha ng kanyang mga board member ay bahagyang lumabo. Ang mga numero sa PowerPoint presentation ay nagsimulang sumayaw. Huminga siya ng malalim at pasimple. Ikinapit niya ang kanyang sarili sa realidad sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang mga daliri sa matigas na kahoy ng lamesa. Hindi ngayon. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. May mga tanong pa ba? Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay hindi nagbago. Walang sino man ang nakapansin. Para sa kanila, siya pa rin ang Liana na kanilang kilala, matatag na parang bato. Natapos ang meeting na isang tagumpay. Ngunit pagpasok niya sa kanyang pribadong opisina, napasandal siya sa pinto. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang pagod ay parang isang alon na gustong lumunod sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang kanyang telepono. Si David. Nakahanda na ang lahat, Liana, sabi nito sa kabilang linya. Ang mga dokumento ay perpekto. Isang obra maestra ng legal na panlilinlang. Ang pain ay nakalatag na. Naghihintay na lang sa isda. Salamat, David, sagot ni Liana. Naramdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. Ang boses ni David ay parang isang angkla sa gitna ng unos. Ako na ang bahala sa huling bahagi. Kinagabihan, isinagawa niya ang isa sa mga pinakadelikadong galaw sa kanilang sayaw ng panlilinlang. Nasa home office siya. Kunwari ay abala sa pag-aayos ng mga papeles. Alam niyang papasok si Marco anumang oras. Inilatag niya sa mesa ang iba't ibang dokumento. Sa gitna ng mga ito, inilagay niya ang isang particular na papel, isang special power of attorney na nagbibigay kay Marco ng limitadong kapangyarihan na aprubahan ang maliliit na gastos na may kinalaman sa paunang pag-aaral ng European expansion. Isang bagay na magpapalaki sa ego nito, ngunit walang tunay na kapangyarihan. Nang pumasok si Marco, nagkunwari siyang nagulat at mabilis na tinakpan ng mga papeles. Mahal, nandyan ka na pala, sabi niya. Ano yang mga yan? Mukhang seryoso ah, tanong ni Marco. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Wala ito. Mga papeles lang para sa proyekto, sabi ni Liana. At sinasadyang iwanan ang special power of attorney na bahagyang nakikita. Gaya ng inaasahan, kinuha ito ni Marco. Binasa niya ito at isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinagkakatiwalaan mo na talaga ako, mahal ah, sabi nito. Siyempre, sagot ni Liana.
puno ng pagsinta ang kanyang boses. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang gusto kong mamuno nito. Kaya pinirmahan ko na, yan para makagalaw ka na sa mga maliliit na bagay. Ang mga mata ni Marco ay nagningning. Sa isip nito, ito na ang simula. Ang unang hakbang sa pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi niya alam na ito ay isang piraso ng keso sa loob ng isang patibong. Ngunit may isang bagay pa na gumugulo sa isip ni Liana. Ang herbal tea. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang private investigator sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad. Ang lalaki ay mukhang ordinaryo, isang taong hindi mo mapapansin sa gitna ng karamihan. Ito na ang resulta ng pinapahanap ninyo, sabi ng investigador. Iniaabot sa kanya ang isang brown envelope. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Liana. Sa loob ay isang laboratory report. Ang tsaa na iyon ay gawa sa isang bihirang halaman, paliwanag ng lalaki. Sa maliit na dosis, nakakatulong ito sa pagtulog. Ngunit sa paulit-ulit at malaking dosis, lalo na kapag isinabay sa ilang partikular na gamot, tulad ng mga gamot para sa chemotherapy. Ano ang ginagawa nito? Tanong ni Liana, halos hindi na makahinga. Binabawasan nito ang bisa ng gamot, sagot ng investigador. At mas malala pa, dahan-dahan nitong sinisira ang atay. Pinapabilis nito ang hindi maiiwasan. Isang salita lang ang pumasok sa isip ni Liana. Lason. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pagpatay na ikinubli bilang pag-aalaga. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa dating library ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay yumakap sa kanya. Kinuha niya ang isang litrato ng kanyang ama mula sa mesa. Isang litratong nakangiti ito, malakas at puno ng buhay. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang pag-insister ni Doña Esmeralda na ipainom ang tsa. Ang unti-unting panghihina ng kanyang ama. Ang pagkalito ng mga doktor kung bakit hindi ito tumutugon sa gamot. At siya, nandoon siya. Pinapanood ang lahat. Bulag sa katotohanang nasa harapan na niya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mga luhang mainit at puno ng galit. Ngayon naiintindihan ko na, Papa. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay basag. Pinanood ko silang patayin ka. Sa sandaling iyon, ang paghihiganti ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para na rin sa hustisya na ipinagkait sa kanyang ama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Pagbalik niya sa kanilang silid, nakita niyang gising pa si Marco. Abala sa pagbabasa ng mga dokumento ng pekeng proyekto. Nang makita siya nito, isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Ang ngiti ng isang ahas na sigurado na sa kanyang tagumpay. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa harapan ni Liana. Ito na, ang mga papeles ng investment, ang bitag. Pirmahan mo na. Mahal, sabi ni Marco. Ang boses ay malambing at puno ng kasakiman. Ito na ang simula ng bagong buhay natin. Ang amoy ng tagumpay ay parang isang mamahaling pabango para kay Marco. Nasa loob siya ng kanyang opisina, nakaupo sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga diamante na abot kamay na lang niya. Ito na ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi na siya ang anino ni Liana. Hindi na siya ang asawa ng CEO. Sa lalong madaling panahon, siya na ang kikilalaning utak sa likod ng pinakamalaking tagumpay ng Arawan Textile. Siya, si Marco Sandoval. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalatag ang isang makapal na folder. Ang kontrata para sa European expansion. Ang tiket niya papunta sa Tugatog. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakuha na niya ang basbas ni Liana matapos ang ilang linggong pag-arte, paglalambing,
at pagpapakita ng kakayahan sa pamamagitan ng paggamit sa special power of attorney na ibinigay nito. Tuluyan nang nahulog sa kanyang mga kamay ang buong tiwala ng asawa. Tiwala, isang bagay para sa mga mahihina. Inumpisahan niyang basahin muli ang kontrata. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat sa mga pahina, ngunit hindi sa mga maliliit na letra ng mga legal terms. Sino ba ang may oras para doon? Ang tinitingnan lang niya ay ang mga numero, ang mga projections, ang mga porsyento ng kita, 50 million initial investment, projected profit of 300% in 2 years. Napakasarap pakinggan, napakasarap isipin. Sa perang yon, mabibili na niya ang lahat. Ang respeto ng kanyang ina, ang isang bagong buhay sa Amerika kasama si Clarice at ang kanyang anak. Ang kalayaan. Muli niyang binuklat ang kontrata papunta sa mga huling pahina. Ang bahaging pinakamahalaga para sa kanya. Ang pahinang naglalaman ng mga lagda. Kinuha niya ang isang mamahaling fountain pen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ito na, ang sandali ng kanyang pag-angat. Tumawag muna siya kay Liana para lang siguraduhin na ang lahat ay ayon sa plano. Mahal? Sagot ni Liana sa kabilang linya. Ang boses nito ay medyo mahina. Marahil ay napagod na naman sa trabaho. Mas mabuti, habang mas abala ito sa mga maliliit na bagay, mas malaya siyang makakagalaw. Nasa harapan ko na ang kontrata, mahal, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng kasabikan. Handa na akong pirmahan. Sigurado ka na ba talaga dito? Buo na ba ang tiwala mo sa akin? Narinig niya ang isang mahinang pag-ubo sa kabilang linya bago ito sumagot. Oo, Marco. Buong buo. Panahon mo na para magningning. Pirmahan mo na yan para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan ko, itinama ni Marco sa kanyang isip. Sige mahal, salamat. Ibabalita ko sa iyo agad kapag tapos na, sabi niya. At mabilis na ibinaba ang tawag. Ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Binuklat niya ang kontrata sa huling pahina. Ang pahinang may nakasulat na Borrower's Attestation and Asset Forfeiture Agreement. Hindi na niya ito binasa. Para sa kanya, isa lang itong karaniwang legal na porma, isang bagay na kailangan para mailabas ang pondo. Sa ilalim ng mahabang talata, ng mga technical na salita, nakita niya ang linya na may nakalimbag na pangalan niya sa ilalim. Marco Sandoval. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sandali. Ito ang pirma na magbabago sa lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dulo ng kanyang pluma sa papel. Sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang itim na tinta ay malinaw na tumatak sa puting papel. Isang permanenteng marka. Isang hindi na mababawing desisyon. Nang matapos siya, sumandal siya sa kanyang upuan. Isang pakiramdam ng lubos na tagumpay ang bumalot sa kanya. Tapos na. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay kumpleto na. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Ma, napirmahan ko na, sabi niya. Hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang boses. Magaling, sagot ni Doña Esmeralda. Dalhin mo agad yan sa legal department para maproseso. At Marco, huwag mo akong bibiguin. Hinding-hindi po, ma. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng kanyang tagumpay. Habang naglalakad siya papunta sa pinto ng kanyang opisina, iniisip na niya ang mga susunod na hakbang. Ang paglipat ng pondo, ang pagbili ng tiket papuntang Amerika. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi ang kanyang sekretarya ang kanyang nakita. Isang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo doon. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, at may isang malamig na aura ng awtoridad. Sa likod nito, 2 unipormadong security guard ng arawan ang nakabantay. Sino ka? Tanong ni Marco. Nagtataka. Ang lalaki ay hindi sumagot.
Sa halip, ang mga mata nito ay tumingin sa folder na hawak ni Marco. Tapos ka na pala, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ako si David Reyes, ang abogado ni Mrs. Liana Sandoval. Biglang kinabahan si Marco. Abogado? Bakit kailangan ni Liana ng abogado? Dahil sa dokumentong hawak mo, sagot ni David, at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Kung hindi mo mamasamain, nag-aalangan man ay ibinigay ni Marco ang folder. Binuklat ito ni David ng diretso sa huling pahina, ang pahinang may sariwang pirma. Alam mo ba kung ano ang pinirmahan mo, Mr. Sandoval? Tanong ni David. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Ang kontrata para sa European expansion, mayabang na sagot ni Marco. Isang maliit at mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa labi ni David. Hindi. Ang pinirmahan mo ay isang legal at notaryadong pag-amin. Isang pag-amin na ninakaw mo ang mahigit 100 milyong piso mula sa Arawan Hope Foundation. At bilang kabayaran, kusang loob mong isinusuko ang lahat ng iyong shares, posisyon at anumang karapatan sa Arawan Textile Corporation. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Agad niyang inagaw pabalik ang folder at binasa ang mga maliliit na letra na binaliwala niya kanina. Lahat ay nandoon. Nakasulat sa legal na lengguwahe. Malinaw. Hindi maikakaila. Nabitawan niya ang folder. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Hindi to pwede. Nanginginig na sabi ni Marco. Isang bitag to. Tumingin si David sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig na parang yelo. Mr. Marco, sabi ni David sa isang mababa at pinal na tono. Sa ngalan ni CEO Liana at ng Arawan Textile, tapos na ang lahat para sa'yo. Nasa loob ng kanyang silid sa ospital si Liana, nakaupo sa gilid ng kama, hawak niya ang kanyang cellphone, hinihintay ang tawag ni David. Ang tagumpay ay abot kamay na. Ang plano ay gumana ng perpekto. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, isang kakaibang bigat ang kanyang nararamdaman. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang laso ng chemotherapy at ang laso ng pagtataksil ay sabay na gumugupo sa kanyang lakas. Nang tumunog ang telepono, agad niya itong sinagot. Liana, ang kalmadong boses ni David ang narinig niya. It's done. Pumirma na siya. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Liana. Salamat, David. Maraming salamat. Walang anuman. Ang mga security ay kasama na siya ngayon papunta sa legal department. Ang susunod na hakbang ay ipatawag ang board at ipakita sa kanila ang ebidensya. Ngunit bago pa man matapos ni David ang kanyang sasabihin, isang ingay mula sa telebisyon sa sulok ng silid ang kumuha sa atensyon ni Liana. Isang breaking news report at ang nasa screen ay ang kanyang mukha. Ay nakatanggap ng mga ulat mula sa isang mapagkakatiwalaang source, sabi ng news anchor na si Mrs. Liana Sandoval, ang respetadong CEO ng Arawan Textile, ay kasalukuyang dumaranas ng isang matinding mental breakdown. Nanigas si Liana. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ayon sa aming source na malapit sa pamilya, pagpapatuloy ng reporter, si Mrs. Sandoval ay nagpapakita ng mga sintomas ng paranoia at delusions sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay naging erratic at mapanganib. May mga alingas-ngas din na ang kanyang biglaang pagkakasakit ay hindi pisikal, kundi isang resulta ng kanyang pabago-bagong estado ng pag-iisip. Ang kanyang sakit, ang kanyang pinakatatagong sekreto, ginagamit itong sandata laban sa kanya. Liana, anong nangyayari? Tanong ni David sa kabilang linya, halatang naririnig ang balita. Si Esmeralda. Bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit. Ito ang ganti niya. Mabilis. Masyadong mabilis.
Habang sila ay abala sa pagtrap kay Marco, ang tunay na ahas ay naghanda na ng sarili nitong kamandag, si Doña Esmeralda. Alam niyang malapit nang bumagsak ang kanyang anak, kaya inunahan na niya sila. Sinisira niya ang kredibilidad ni Liana bago pa man nito mailabas ang katotohanan. Sino ang paniniwalaan ng board? Isang magnanakaw na may pirmadong pag-amin? O ang isang CEO na baliw? Ang kanyang cellphone ay nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil. Mga tawag mula sa mga board member, mga text mula sa mga ehekutibo, mga alerto mula sa stock market. Binuksan niya ang isang news app. Ang headline ay sumalubong sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Arawan Textile Stocks bumagsak dahil sa kawalan ng tiwala sa CEO. Nawawala na ang lahat. Ang kumpanyang ipinaglaban niya, ang pangalan na iningatan ng kanyang ama, lahat ay guguho na parang isang kastilyong buhangin. Kasabay ng pagbagsak ng lahat, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang tiyan. Ngunit ngayon, ito ay mas matalas, mas brutal. Napayuko siya. Hawak ang kanyang tiyan. Ang sakit ay umaakyat. Nilalamon ang kanyang buong katawan. Liana, anong nararamdaman mo? Liana! Sigaw ni David sa telepono. Hindi na siya makasagot. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Isang nurse ang pumasok sa silid na alarma sa kanyang itsura. Ma'am, tatawag po ako ng doktor. Ang huling narinig ni Liana ay ang nag-aalalang boses ni David bago siya lamunin ng kadiliman. Pagmulat niya, nasa kama na ulit siya. Si Dr. Santos ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang muka ay mas seryoso kaysa dati. Liana, sabi ng doktor sa isang mahinahon ngunit apurahang tono. Nagkaroon ng komplikasyon. Kailangan ka naming operahan. Ngayon na. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Operasyon. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang mundo. Maya-maya, pumasok si David sa silid, ang muka ay puno ng pag-aalala. David! Hirap na sabi ni Liana. Nagpatawag sila ng emergency board meeting. Sabi ni David, ang kanyang boses ay mabigat. Bukas ng umaga, ang agenda, ang iyong agarang pagpapatalsik bilang CEO. Ito na, ang dulo. Nanalo siya sa isang laban, ngunit mukhang matatalo siya sa buong digmaan. Tumingin siya sa bintana. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila nangungutya na ngayon sa kanya. Naramdaman niya ang pagod, isang pagod na mas malalim pa sa epekto ng sakit at gamot. Ang pagod ng isang mandirigmang nasugatan at napapaligiran na ng kalaban. Habang itinutulak ang kanyang kama, palabas ng silid papunta sa operating room, may isang bagay siyang naisip. Ang huli niyang alas. David! Tawag niya. Lumapit ito. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha ni Liana ang isang maliit na bagay at ipinasok ito sa kamay ni David. Isang USB flash drive. Nandyan ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Ang orihinal na audio recording ng pag-uusap ni Marco at Esmeralda. Ang laboratory report ng herbal tea. Ang testimonya ng private investigator. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni David, ipinapasa ang bigat ng kanyang laban. Kung hindi ako makalabas dito ng buhay, gamitin mo ito. Ipaglaban mo ang Arawn. Ang mga pinto ng operating room ay bumukas. Habang itinutulak siya papasok, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni David. Isang mukha na puno ng determinasyon. Hawak ng mahigpit ang huling pag-asa ni Liana. Pagkatapos, ang mga ilaw sa itaas ay naging isang nakakasilaw na puti at wala na siyang naramdaman. Ang operating room ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor at ang mahinang bulungan ng mga surgeon. Sa ilalim ng matinding liwanag, si Liana ay nakahiga, walang malay, isang mandirigma sa gitna ng kanyang pinakamabigat na laban. Ang kanyang katawan
ay nakikipaglaban sa sakit, habang ang kanyang diwa ay nakikipaglaban para sa buhay. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, sa pinakamataas na palapag ng Arawan Textile Tower, isang ibang uri ng operasyon ang nagaganap. Ang boardroom ay puno ng tensyon. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa gitna ng lahat, sa dulo ng mesa, nakaupo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan, nakasuot ng itim na damit na parabang nagluluksa. Mga Ginoo, mga ginang, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Narito tayo ngayon dala ng isang mabigat na puso. Ang aking manugang, ang ating CEO na si Liana, ay hindi na nasa tamang pag-iisip. Nagpakita siya ng mga pekeng dokumento mula sa isang psychiatrist, mga ulat na nagsasabing si Liana ay may matinding paranoia. Nagkwento siya ng mga kasinungalingan tungkol sa pabagubagong pag-uugali nito. Ipininta ang isang larawan ng isang leader na hindi na mapagkakatiwalaan. Ang kanyang huling desisyon, pagpapatuloy niya, ang pagpirma sa isang European Expansion Project na wala man lang masusing pag-aaral, ay nagpapatunay lamang sa kanyang kawalan ng kakayahan. Dahil sa kanyang kapabayaan, ang aking anak na si Marco ay napilitang pumirma sa mga mapanlinlang na dokumento na inihanda niya. Siya ang biktima. Sila ang biktima. Iyon ang istoryang kanyang inihahain. Ang mga board member ay nagbubulungan. Ang ilan ay mukhang kumbinsido. Ang iba ay nag-aalinlangan. Handa na silang magbutuhan. Ang pagpapatalsik kay Liana ay halos sigurado na. At dahil dito, sabi ni Doña Esmeralda, itinaas ang kanyang boses para sa huling pasabog. Hinihiling ko ang inyong boto para alisin si Liana Sandoval sa kanyang posisyon bilang CEO at iluklok ang isang taong may tunay na malasakit sa kumpanya. Ang aking anak, si Marco Sandoval. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ang mga pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si David Reyes, mag-isa. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatahimik sa buong silid. Pasensya na kung naabala ko kayo, sabi ni David. Naglalakad papasok. Ngunit meron lang akong gustong iparinig sa inyo bago kayo magdesisyon. Sino ka? Wala kang karapatan dito. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang pagkukunwari ay napalitan ng inis. Hindi siya pinansin ni David. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na digital recorder at inilagay ito sa gitna ng mesa. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang boses ni Marco. Oma, akala niya ay naniwala na siya sa palusot natin kaninang umaga. Ang dali niyang malinlang. Sunod ang boses ni Doña Esmeralda. Magaling anak, huwag kang magkakamali. Malapit ng manganak si Clarice. Kapag lumabas na ang apo ko, wala nang magiging silbi si Liana. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa silid. Si Doña Esmeralda ay namutla. At pagkatapos, ang huling bahagi ng recording. Huwag kang mag-alala anak. Kung paano ko pinadali ang pagkawala ng ama niya, ganoon din kadali nating aalisin si Liana sa landas natin. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang tinutukoy niyang pagpapadali, sabi ni David. Kinuha ang isang folder at inilatag ang mga laman nito sa mesa. Ay ang pagbibigay ng isang herbal tea na, ayon sa pagsusuri ng laboratorio, ay nakakalasong isabay sa gamot para sa cancer. Ang mga board member ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa lang. Desperadong sigaw ni Doña Esmeralda, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok at kasama nila isang lalaking nakaposas at nakayuko,
Wasak na wasak ang itsura. Si Marco, nang makita ni Marco ang kanyang ina at ang mga tingin ng lahat ng tao sa silid, bumagsak siya. Totoo, totoo ang lahat. Humagulgol siya. Patawarin niyo ako. Utos lang niya ang lahat. Ang lahat ng natitirang lakas ni Doña Esmeralda ay nawala. Habang papalapit sa kanya ang mga pulis, dala ang isa pang posas, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang maskara ng isang kagalang-galang na matriarch ay nalaglag at ang lumabas ay ang mukha ng isang desperadong kriminal. Kasalanan niya to. Kasalanan lahat ni Liana. Sigaw niya habang kinakabitan ng posas. Masyado siyang perpekto. Hindi siya marunong yumuko. Hindi siya nababagay sa pamilya namin. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, isang huling iyak ng isang reynang nawalan ng korona. Sa ospital, ang tunog ng heart monitor ay nagbago. Naging mas matatag, mas malakas. Tumingin ang lead surgeon sa kanyang mga kasama at tumango. Stable na siya. Tapos na tayo dito. Ang pulang ilaw sa labas ng operating room na nagsasabing in use ay namatay. Tapos na ang operasyon, ngunit wala pang nakakaalam kung ano ang naging resulta. Ang unang naramdaman ni Liana ay ang sikat ng araw sa kanyang pisngi. Mainit at banayad. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Pagkatapos ay ang mga puting dingding. Nasa isang pamilyar na silid siya. Ang kanyang silid sa ospital. Ngunit merong kakaiba. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang katahimikan ay hindi na mabigat, kundi mapayapa. Sinubukan niyang gumalaw. May kirot siyang naramdaman sa kanyang tiyan. Ngunit hindi na ito ang dating sakit na parang kutsilyong tumatarak. Ito ay isang kirot ng paggaling. Iginilid niya ang kanyang tingin. At doon, sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ito. Si David. Nakaupo ito, ang ulo ay bahagyang nakasandal sa pader, natutulog. Ang kanyang karaniwang matalim na business suit ay bahagyang lukot. Mayroon siyang ilang araw na balbas na nagsisimulang tumubo. Mukha siyang pagod, ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Gaano na kaya siya katagal dito? Parang naramdaman ni Liana na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahang gumalaw si David. Imunulat nito ang kanyang mga mata. Sa simula ay may pagkalito. Ngunit nang makita niyang gising na si Liana, isang malinaw na ginhawa ang bumalatay sa kanyang mukha. Liana, sabi nito, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Agad itong tumayo at lumapit sa kama. Gising ka na. Tumango si Liana. Ano? Anong nangyari? Isang maliit na ngiti. Isang tunay na ngiti. Ang unang beses na nakita ni Liana sa mga labi ni David. Naging matagumpay ang operasyon, sabi nito. Sabi ng doktor, nakuha nila ang lahat. Malinis ka na, Liana. Malinis. Ang salitang yon ay parang isang musika sa kanyang pandinig. Isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ang tila biglang nawala. Napapikit siya at isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Ang board meeting! Tanong niya. Tapos na. Sagot ni David. Dahan-dahan, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpapatugtog ng audio recording, ang paglalabas ng mga ebidensya, ang pagdating ng mga pulis, ang pagbagsak ni Marco, ang desperadong pagsigaw ni Doña Esmeralda. Habang nakikinig si Liana, hindi siya nakaramdam ng galak sa paghihiganti. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang kanyang naramdaman para sa lahat ng nasayang. Ngunit kasabay nito ay ang isang malaking kapayapaan. Sa wakas, tapos na ang digmaan. Si Marco at ang kanyang ina ay nakakulong na, walang piyansa. Pagtatapos ni David,
Ang Arawan Textile ay ligtas na. Naghihintay na lang sa pagbabalik ng kanilang tunay na CEO. Tumingin si Liana kay David. Ang lalaking ito, na nagsimula bilang isang abogado lang, ay naging kanyang kakampi, kanyang sandata, at kanyang tagapagtanggol. Salamat David, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang makita kang magaling na ay sapat na. Simpleng sagot nito. May isang katahimikang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi kailangang sabihin. Ang kanilang ugnayan ay nabuo sa gitna ng apoy at panganib. Hindi na lang ito tungkol sa isang kliyente at isang abogado. Ito ay naging mas malalim. Nagpatuloy ang mga araw. Unti-unting bumalik ang lakas ni Liana. Tinutulungan siya ng mga nurse na maglakad-lakad sa hallway. Bawat hakbang ay isang maliit na tagumpay. Bawat paghinga ng sariwang hangin mula sa bintana ay isang paalala na nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Si David ay palaging nandoon. Hindi araw-araw. Dahil abala ito sa pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya, ngunit palagi itong dumadalaw. Nagdadala ng mga update, mga libro, o minsan para lang umupo sa tabi niya ng tahimik. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng ospital, huminto si Liliana. May isa pa akong tanong, David, sabi niya. Noong una tayong nagkita, sinabi mo, ang tungkol sa hustisya para sa pagkamatay ng ama ko. Paano mo nalaman? Huminto rin si David. Tumingin ito sa malayo, sa mga puno at mga bulaklak. Dahil ang hustisya para sa kanya ay hustisya na rin para sa pamilya ko. Sagot nito, ang boses ay biglang naging mabigat. Humarap ito kay Liana. Ang mga mata ay puno ng isang lumang kalungkutan. Kinuha nito ang isang lumang folder mula sa kanyang briefcase na dala-dala nito. Ito ang kwento ng pamilya ko, sabi nito. Inaabot ang folder kay Liana. Gusto kong malaman mo ang lahat. Ang totoong dahilan kung bakit kita tinulungan. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming nagbago. Tumayo si Liana sa harap ng isang silid na puno ng mga mamamahayag at business analysts. Ang ilaw mula sa mga kamera ay nakakasilaw, ngunit hindi siya natinag. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon. Isang resulta ng chemotherapy. Ngunit imbes na maging simbolo ng sakit, ito ay naging simbolo ng kanyang katatagan at muling pagsilang. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang Arawan Textile ay nalagpasan ng isang matinding pagsubok, sabi niya sa mikropono. Ngunit mula sa abo, kami ay muling babangon, mas matatag at mas may integridad. Ngayong umaga, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang paglulunsad ng bagong Honesty and Transparency Initiative at ang pagdodoble ng pondo para sa Arawan Hope Foundation. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Siya ang CEO. Siya ang leader. Siya ang survivor. Wala nang bakas ng babaeng minsan ay halos gumuho na sa isang silid sa ospital. Pagkatapos ng press conference, hindi siya bumalik sa opisina. Nagpahatid siya sa kanyang driver sa isang tahimik na lugar, isang sementeryo. Naglakad siyang mag-isa papunta sa puntod ng kanyang ama. Sariwa ang mga puting bulaklak na nakalagay dito. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Hi pa, bulong niya. Tapos na po, nakuha na natin ang hustisya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting may kahalong lungkot at kapayapaan. Sa loob ng folder na ibinigay sa kanya ni David, nalaman niya ang buong katotohanan. Ang ama pala ni David ay ang business partner na niloko at siniraan ng ama ni Marco. Maraming taon na ang nakalipas na naging sanhi ng pagkalugi at pagkamatay nito. Ang pagtulong ni David sa kanya ay hindi lang trabaho. Ito ay pagtupad sa isang pangakong binitiwan niya sa sarili na balang araw
Babagsak din ang pamilya Sandoval, dalawang pamilyang sinira ng iisang pamilya. At ngayon, ang hustisya ay naibigay na para sa kanilang dalawa. Makakapagpahinga na po kayo ng mapayapa, sabi niya. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling hibla mula sa nakaraan na kailangan niyang putulin para tuluyan na siyang makalaya. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang lugar na hindi niya inakalang babalikan niya, ang City Jail. Sa loob ng isang maliit at kulob na visiting area na pinaghihiwalayan ng isang makapal na salamin, hinintay niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto, inilabas siya ng mga gwardya. Si Marco, kung hindi niya pa alam na ito ang sadya niya, marahil ay hindi na niya ito makikilala. Ang dating mayabang at makisig na si Marco ay wala na. Ang pumalit ay isang lalaking mas payat, mas matanda tingnan. Ang mga mata ay walang buhay at nakayuko. Ang buhok ay magulo. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang basag na tingin. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha niya ang teleponong magkokonekta sa kanila. Ginawa rin nito. Liana, sabi nito. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Hindi sumagot si Liana. Tinitigan niya lang ito. Hinanap niya ang galit sa kanyang puso. Hinanap niya ang saya ng paghihiganti. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay isang lalaking talunan. Isang kaluluwang nawala sa dilim ng sarili nitong kasakiman. Patawad, bulong ni Marco. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Liana, patawarin mo ako sa lahat. Sa wakas ay nagsalita si Liana. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang galit. Nandito ako, Marco. Hindi para marinig yan, sabi niya. Dahil ang totoo, kahit ano pang sabihin mo, hindi na mababago ang nangyari. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Nandito ako para sa sarili ko. Pagpapatuloy ni Liana. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang magpapalaya sa kanya. Marco, pinapatawad kita. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi ito makapaniwala. Pinapatawad kita. Ulit ni Liana. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Pinapatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin pa ang bigat ng galit sa puso ko. Pinapatawad kita para tuluyan na akong makalaya sa'yo at sa lahat ng sakit na idinulot mo. Mula ngayon, ang buhay ko ay akin na ulit. Pagkasabi noon, ibinaba na niya ang telepono. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumayo siya at, nang hindi na muling lumingon, naglakad siya palabas ng bilangguan. Paglabas niya, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Nakasandal sa isang kotse sa di kalayuan si David, naghihintay. Ngumiti ito nang makita siya. Kinagabihan, nakatayo silang dalawa sa rooftop ng Arawan Textile Tower. Tanaw nila ang buong syudad, isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw. Ang hangin ay sariwa at malamig. Ano na ang susunod na plano mo? Tanong ni David. Itatayo kong muli ang arawan, sagot ni Liana. Ang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw. Gagawin ko itong isang kumpanyang maipagmamalaki, hindi lang ni Papa, kundi ng lahat ng empleyado nito. Isang lugar na binuo sa katatagan at katapatan. Tumingin siya kay David. Ikaw? Ano naman ang plano mo? Ngumiti si David. Ang misyon ko ay tapos na. Siguro, panahon na para magsimula ng bago. Hindi sila nagsalita tungkol sa pag-ibig. Hindi sila nagsalita tungkol sa sila. Pero sa pagitan nila, may isang pangunawa. Isang koneksyon na nabuo sa gitna ng digmaan at pinanday ng hustisya. Ang kanilang pinag-usapan ay mga plano, mga pangarap, ang hinaharap. Maganda ang arawan mula dito sa taas, sabi ni David. Oo, sagot ni Liana. Isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
arawan, isang bagong araw. Tumingin si David sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay naglalaro sa kanyang mga mata. At bawat bagong araw ay nangangailangan ng magandang simula. Paano kung simulan natin bukas sa isang tasa ng kape? Walang agenda, walang kaso, kape lang. Ang simpleng alok ay may dalang bigat ng isang bagong kabanata. Ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti o hustisya. Ito ay tungkol sa dalawang taong nakatayo sa dulo ng isang mahabang digmaan, nag-aayang maglakad nang sabay papasok sa kapayapaan. Tumingin si Liana sa mga mata ni David at, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang mainit at pamilyar na kislap. Hindi ng sakit, kundi ng pag-asa. Okay, sagot niya, at ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Kape lang. Isang ngiti ang sinukli ni David. Isang nangiting nagpapahiwatig ng lahat ng bagay na hindi pa nila kailangang sabihin. Walang nang ibang salitang namutawi sa pagitan nila. Tanging ang marahang ihip ng hangin at ang tahimik na pangako ng bukas sa ilalim ng libu-libong bituin at ilaw ng syudad. Ang dalawang kaluluwang sinubok ng apoy ay sabay na tumanaw sa hinaharap. Ang pinakamadilim na gabi ay ganap nang natapos, at ang kanilang bagong umaga, sabay na nilang sasalubungin. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at David. Mahal naming mga mambabasa, sa bawat kwentong ating nilalakbay, may kasama itong isang paglalakbay din para sa aming mga manunulat. Ang pagsulat ng kwentong ito, ang buhay ni Liana at Marco, ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga luha at tagumpay, ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Naramdaman ko ang bawat kirot ng pagkakanulo, ang bawat pag-asa sa pagbangon, at ang bawat pintig ng puso na muling natutong magmahal at magpatawad. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong iparating ang ilang bagay na sa pinakamadilim na gabi, laging mayroong bukang liwayway na naghihintay, na ang pagpapatawad, kahit gaano pa kahirap, ay hindi lamang para sa taong pinatawad, kundi para na rin sa ating sariling kalayaan. At higit sa lahat, na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi natatapos sa kasinungalingan o kasakiman, kundi sa katapatan, katatagan, at pag-asa. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat emosyon, ang bawat aral na hatid ng kwentong ito. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Ang inyong pagsubaybay, ang inyong mga tawa at luha, ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salita. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang mga eksenang pinakanagmarka sa inyo? Ano ang inyong mga natutunan? Ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe, ang magiging inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aming ihahandog. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ibang mga kwento. Lubos na gumagalang ang inyong manunulat.